Kikilalanin ng Philippine Navy at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang fishing ban na ipinapatupad ng China sa South China Sea. Siniguro rin ng ating hukbong pandagat ang patuloy na proteksyon sa mga mangingisdang Pilipino. Nagbabalik si Patrick De Jesus. Bumaba ang bilang ng mga barko ng China na nasa West Philippine Sea. Sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy, namataan ang 122 na mga barko ng China. Pero mas mababa ito kung ikukumpara sa 153, 2 linggo na ang nakararaan kung kailan isinagawa ang civilian convoy sa Scarborough o Panatag Shoal. Nasa labas na rin daw ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang monster ship ng China Coast Guard na idineploy malapit sa Baho de Masinloc. Inalmahan naman ng Philippine Navy ang pagpapatupad ng China na fishing moratorium sa South China Sea. Posibleng tamaan ito ang Panatag Shoal na nasa bahagi ng West Philippine Sea. Sabi ng Navy, hindi nila kikilalanin ang fishing moratorium ng China na una na ring nagbabala sa pag-aresto sa mga dayuhan sa mga inaangkin nilang teritoryo. They are against international law. Our commander-in-chief said they are all unacceptable. The SND said they are provocative. China is out of tune, out of step, out of their minds. Tatagal ng 4 na buwan o hanggang Setyembre ang fishing moratorium ng China na kada taon nilang ipinatutupad. Pero wala namang mahingis ng Pilipino ang naiulat na nahuli. Gayunman, tiniyak ng Philippine Navy ang proteksyon para sa mga mahingis ng Pinoy kung saan karagdagang barko nila ang inde-deploy at susuportahan ng Philippine Coast Guard. To our fishermen, rest assured bago man lang nagsabi ang China na andun ang Philippine Navy at ang AFP. The Philippine Coast Guard has already come up with contingencies in ensuring na mapapangalagaan natin ang karapatan ng ating mga kababayang mangingisda na tutungo sa Baho de Masinloc. Nanindigan din ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na hindi kikilalanin ang unilateral ban. Ipararamdam ng BIFAR ang kanilang presensya para sa mga mangingisda sa West Philippine Sea at hindi rin iuurong ang mga nakalatag na programa na nakatuon sa pagpapataas ng produksyon ng isda. Walang dapat pumigil sa mga lehitimong ginagawa natin sa West Philippine Sea. Unang-una, tayo ang may karapatan dito dahil nasa loob po ito ng ating katubigan, nasa loob ito ng katubigang sakop ng Pilipinas. So, tuloy po sa panig ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kung ano man yung mga nakaplano pa namin na gagawin sa West Philippine Sea bilang bahagi ng pagbibigay na tulong sa ating mga mangingisda, patuloy po itong gagawin. Tanging ang ipatutupad na closed fishing season lamang anya ng Pilipinas ang kikilalanin na ginagawa tuwing Nobyembre upang bigyang daan ang pangingitlog ng mga isda. Higit 11% ng kabuang huling isda ng Pilipinas ay mula sa West Philippine Sea. Pinagkukunan ito ng kabuhayan ng 385,000 na mga mangingisda. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.